So, ang topic natin ay paano pag-park charge at para saan ba ang park charge at ano bang gamit nito. Siya may mga tips and tricks. So, para pumunta sa park charge, punta sa settings. Tapos yan, sinet ko na kasi. So, energy, tapos parking charge. So, yan. So, yung quiet, yan yung pinakamahina. Tapos, balance, efficient yung pinakamalakas. So, yan. Pag in-start natin yan. Yan, maririnig yung makina. Okay, so doon muna tayo sa tips. Para saan ba yung park charge? So, ang park charge kasi ang main purpose niyan para sa akin kasi nag-search din ako para sa vehicle to load. Yung, di ba may B2L tayo, tapos for camping, if kailangan nyo ng electricity pag nagka-camping kayo, tapos wala na kayong electric, so you need to park charge, di ba, para madagdagan yung percentage and may magagamit kayo sa camping. Yun yung main purpose talaga niyan, ng park charging na yan. Also, pwede rin niyang gamitin kunyari nawalan kayo ng kuryente. So, pagka may charge to or wala nang charge yung sasakyan, like galing ka sa uwi or umuwi ka galing trabaho, tapos walang charge yung sasakyan, tapos nawalan kayo ng kuryente, pwede mo muna siya i-park charge kahit mga 30 minutes, 45 minutes. Tapos pwede na kayo tumira dito sa kotse. Yun. So, mas maganda kasi gamitin yung battery para sa pagpapalamig kaysa yung gas kasi mas malakas yun. Parang rin nag-ice nun yung sa regular na kotse na may makina. Malakas yun sa gas. Kaya yun yung main purpose ng park charge. Tapos, ang wag niyong gagawin, nabasa ko na yun tsaka nasubukan ko na rin. Huwag gagamitin sa long trips. Kasi, nagbe-burn yun ng fuel, nakatigil ka. So, may nag-test na niyan, parang lumalabas lang 12 km per liter. Pero naka-on kasi aircon nun. So, kung di naman naka-on, mag-a-average pa rin siya ng 12 to 16 km per liter. Ang pangit pa rin nun kasi advertise naman ito. Diba, 1,415 kilometers. Tapos 60 liters yung fuel tank capacity. So, if i-divide mo yun, mag-average ka ng 23 to 24 km per liter. Pero syempre, controlled situation. So, dapat natakbo ka lang din ng 80 to 90 kph. Parang yun na yung max mo. Yun yung wag mong gagawin pag long trips. Kunyari, naubusan ka na ng battery. Huwag kang parang may EV range anxiety na pag minauubos yung EV range mo, gusto mo na i-charge. Wag ganun. Pagka mahaba, like 300 or 200 to 500 kilometers tatakbuhin mo, hayaan mo lang mag-HEV mode. Mas matipid yun kasi kung controlled situation naman, 80 to 90 lang takbo mo tapos naka-cruise control ka, mag-average ka pa rin ng 20 or say, kung medyo mabilis ka, mga 17 to 24 km per liter yun. So mas maganda pa rin na HEV mode. Huwag kang magpa-park charge kasi sasayangin mo lang yung kuryente mo tapos nakatigil ka. Bawal mo din naman yan gamitin pag natakbo ka, diba? Okay, doon naman tayo sa tricks. So tricks, kung gusto mo mag-park charge, kunyari bumabiyahe ka ng malayo tapos kakain ka sa Express, kunyari sa McDo, Jollibee, ganun. Tapos ubos na yung battery mo, gusto mo lang mag-charge kasi trip mo mag-charge Siyempre hindi ka makakapag-park charge tapos nakalock yung mga pinto, di ba? So may trick para gawin yun. Nagpa-park charge ka na, andar yung makina tapos nakalock. So first, dapat hawak mo yung susi lagi Tapos, yan, park charge mo na. Yan, nag-start na yan. Tapos, dapat nandito ka sa passenger side. Yan, nandito ako sa passenger side. Sa unahan. Yan, walang tao sa driver side. Tapos, bubuksan mo na yung pinto sa passenger side. Bukas na. Tapos, ngayon, punta ka dito sa menu. Sa lock ng pinto. So, yan, aabutin mo lang siya talaga. O i-lock mo na. So nakalock na yan. Tapos labas ka na. Nag-start na siya. Ayan.
Labas ka na. Tapos ilak mo na. Ay, isara mo na. Ayan, nakalak na yan. Tapos nag-park charge siya mag-isa. Ayan o, tinan mo, hindi na magbukas. Tapos, sa likod magbubukas to kasi hawak ko yung susi, malapit ako. Pero pag lumayo naman kayo, hindi na yan mabubuksan kahit sino. So, ayan, dito sa likod. Oh, hindi na. Tapos, yan, i-unlock mo lang ulit. Ano, makapasok ka na ulit dito. Okay, diba? Okay, diba? Mas mabilis pa yung park charge kaysa sa mga wall charger. Okay, bye.